Morning! Good morning! Hi guys! Welcome back to my channel! Etong vlog na to ay matagal ko nang naibidyo. Mga 5 months ago. Nitong mga nakaraan ngang buwan ay hindi ako masyadong nagbablog kasi nga may mga priorities ako na kailangan talagang unahin. Mahirap kasi dito sa Switzerland kapag single mother ka, so lahat talaga sa'yo, tapos may trabaho ka pa, at plus yung syempre yung obligasyon ko sa mga bata. So sobrang hirap nitong mga nakaraang buwan kasi talagang pag after ng trabaho, bata, talagang sobrang knockout na ako. Knockout, sobrang pagod na pagod. Minsan nga hindi ko na alam ang uunahin ko kasi sa sobrang daming gawain, sa sobrang daming kailangan kong tapusin. So itong vlog na ito ay gusto ko pa rin i-share sa inyo kasi nanghihinayang naman ako sa video na to kasi ito ay isa sa mga memories namin ng mga anak ko. So gusto ko pa rin siyang i-vlog, ipakita sa inyo. So, ang vlog na to ay ang aming morning routine before na pumasok ako sa school. Pumasok pala ang anak ko sa school at ako naman ay before pumasok sa trabaho. Ayan. So, ganito nga ang ginagawa ko sa mga anak ko. Pagkagising nila ay pinagbibihis ko na kaagad sila. After naman nun ay pakakainin ko sila ng almusal. So every morning talaga to. So nag-aalmusal talaga yung mga anak ko. At mostly na inaalmusal nila ay yung Kellogg's yun cornflakes. Mahilig sila dyan na sinasamahan nila ng gatas. As a teacher. Sarap? Sarap? Mahal? Alas 7 ng umaga ko sila ginigising at 8 o'clock naman kami umaalis ng bahay. So may 1 hour ako para i-prepare sila at pakainin ng breakfast. Isang oras ay enough na ngayon para ma-ready ko sila, ma-ready namin ang mga sarili namin bago kami umalis ng bahay. Ako naman pagkagising ko ay nagbibihis na rin ako. At habang pinapakain ko nga yung aking mga anak ng breakfast, ako naman ay nag-aayos ng aking mukha. Yan, syempre kahit nanay na medyo ayos din naman yung mukha kasi medyo losyang na. Ayan, naglalagay din ako ng sa labi para hindi dry yung labi ko, yung parang parang oil, parang cream sa labi. Yan. So napakasimple lang talaga ako, napakasimpleng nanay lang ganyan. At madalas lang din na pinupuyod ko yung aking buhok. Kupos. Ay! Sakit? Tingin mo na. So, yung mga anak ko ay tinuturuan ko na magligpit. Pagkatapos ng kanilang pagkain, kailangan ligpitin nila yung pinagkainan nila. Sid, yung mo, pinagkainan. Good, Sid. Good. So, may mga tira pa silang milk at saka Kellogg. So, ang ginagawa ko, kinakain ko talaga yan. Inuubos ko kasi sayang naman kung itatapon. Mahal pa naman ang bilihin dito sa Switzerland, kaya talaga kailangan magtipid.
So habang inaasikaso ko yung aking mga anak ay umiinom-inom din ako ng kape. So yan na yung breakfast ko plus yung tira ng mga anak ko kanina na milk na may kasamang kaunting Kellogg's. After nga na mag-breakfast yung aking mga anak ay pinagtututbrush ko na rin sila kaagad. Toothbrush, okay, sige na. Ito ang bunso kong anak ay nag-aksaya na ng tubig. Sabi ko pag gusto niyang uminom ng tubig ay magbaso siya pero nalilimutan niya lagi. So, habang nagtututbrush ang aking bunso, ay piniprepare ko naman yung kanilang pang-recess. So, madalas pinababaunan ko sila ng mga prutas. So, ngayon, pababaunan ko sila ng apple kasi mahilig din sila sa apple. Favorite din talaga nila yung apple. Pinabaunan ko rin sila ng tinapay na gustong-gusto nila at yung ganitong fish, para siyang biscuit pero fish na ang form niya, fish. Gustong-gusto rin yan ng aking mga anak. Paborito din yan ng aking mga anak. Yung anak ko namang panganay na si Shaina ay tinutulungan niya ako na magsara ng kanilang mga baon na pang-recess. Madalas siyang tumutulong sa akin talaga. So after nga nang ma-ready namin lahat at 8 o'clock na, so may alam ako lagi dyan. Dapat pag 8 o'clock ay dapat nagsusuot na kami ng jacket at nagre-ready ng palabas. May oras yung aming paglabas, pag-alis ng bahay para hindi sila ma-late sa kanilang school at ako naman ay hindi ma-late sa aking trabaho. Cheers! So yung anak kong si Shaina ay nagpaalam na agad kasi gusto niya na maglakad mag-isa papunta ng school. So ito naman bunso kong anak ay gusto pa niyang inahahatid ko siya sa school. Ay! May gitara nga siyang dala kasi sabi niya gusto niya daw dalhin yung gitara niya. Baka mga harana sa school. Nung nag-doorbell na ang school ay pumasok na rin siya doon sa loob. At ako naman ay dali-daling pumunta sa bus station para pumunta sa trabaho. So dito ko natatapusin ang aking vlog. Thank you for watching. Bye!